May kwento akong babasahin sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang binabagtas ni Berto ang tahanan ng manghihilot. Kasama ang kanyang bunsong anak, gawa ng nagkaroon ito ng malubhang karamdaman. At doon sa baryo nila, di uso ang medisina. Tanging mga halamang gamot lamang ang kanilang ipinanggagamot. Noong mismong araw ding iyon, di alintana ni Berto ang matatarik na daan. Kalong-kalong ang kanyang bunsong anak na may kakaibang karamdaman. At alam nyo ba mga kagantimpala, kailangan pa ni Berto na maglakad ng kalahating oras para marating lang ang nasabing bahay ng manghihilot. Maya-maya pa, narating na nga nila ang tahanan nito. Habang papalapit sila sa lugar, pansin ni Berto na parang matagal nang walang tao yung bahay. Akmang kakatok pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto. At doon nga lumabas yung manghihilot. Agaran naman silang ipinasok nito sa kanyang tahanan at sinuri ang kalagayan ng kanyang anak. Ayon sa manghihilot na di isang normal na karamdaman lang ang dinadala ng anak ni Berto. Di rin yun pilay, kundi gawa yun ng isang aswang. Ayon sa matanda na palaging dinadalaw ng nilalang na yun ang kanyang anak tuwing sasapit ang 10 oras ng gabi. Nagtaka naman si Berto, gawa ng ang buong akala niya normal lang na karamdaman ang dumapo sa kanyang anak. Isa pa sa ipinagtataka niya, bakit may mga alam ang manghihilot pagdating sa ganong mga bagay? Akala kasi niya herbal lang ang alam nito pagdating sa panggagamot. Maya-maya pa, ipinaliwanag naman sa kanya nung manghihilot, gawa ng ayon dito, dati siyang albularyo. Itinigil niya lang yun nung may pasyente siyang nasawi, gawa ng di niya kayang gamutin ang malubhang karamdaman nito. Sa patuloy na pagsusuri ng manghihilot sa anak ni Berto, sinabi nito na kung di niya agad ito nadala, mga 2 araw na lang ang itatagal ng kanyang anak. Sinabi rin ng manghihilot na kahit tanghaling tapat raw, inaaswang yung anak ni Berto. Sobrang nagtaka naman siya, gawa ng wala naman siyang naririnig, nakakaiba o nararamdaman man lang sa kanilang tahanan. Ang madalas lang na naglalagi sa kanila ay yung kumare nila na laging kasama ng kanyang asawa. Pero wala naman siyang nakikitang kakaiba dito. Palagi pa nga itong nakikipagkwentuhan sa kanila. Ayon sa manghihilot na kailangan nang mahuli kung sino man ang gumagambala sa kanyang anak sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, tuluyan itong mawawala ng buhay, gawa ng kukunin ng nilalang ang kaluluwa ng anak ni Berto. Pagka-uwi niya, agad niya namang pinagmasdang maigi ang kumare nila
na kanina pang nakikipagkwentuhan sa asawa niya. Makalipas ang ilang minuto na pagmamasid, biglang may kinuha yung asawa ni Berto sa kanilang kusina. Nung makaalis na nga yung asawa niya, pansin niya yung kumare nila na panay ang lingon-lingon sa buong paligid. Habang may binabanggit na mga salita, ayon kay Berto na parang nagdadasal yun ng kakaiba. Panay ang lingon-lingon nito. Natigilan lang ito nang biglang umiyak yung anak ni Berto na may malubhang karamdaman. At nandoon yun sa kwarto nila. Biglang natigilan naman si Berto nang makita niya ang malademonyong ngiti ng kanilang kumare. Di niya lubos akalain na magiging ganoon ang itsura nun. Nung buo na nga ang pasya niya na yung kumare nila ang dahilan, kaya nagkaganon ang kanilang anak. Muli na naman siyang naglakad para tahakin ang lugar ng manghihilot na dating albularyo. Nung makarating na nga siya, agad niya namang sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabi niya na mismong kumare nila ang nang-aaswang sa anak niya. Agad naman siyang tinanong ng manghihilot ng, "Anong gusto mong gawin natin, Berto? Kukunin ba natin ang buhay? O papaalisin natin sa baryo?" Agad namang tumango si Berto at nagwika ng, "Papaalisin na lang po natin, Manong." Sa isip-isip kasi ni Berto, di naman siya ganun kasama para pumatay. Kahit papaano kasi, may mga magaganda rin yung nagawa para sa kanila. Ang di niya lang maintindihan, bakit sa sobrang dami ng tao sa kanilang baryo, anak niya pa ang biniktima. Maya-maya pa, nagsimulan na ngang mag-usal ang manghihilot. Base sa paglalarawan ni Berto, may hawak na libro yung manghihilot. Nakaluhod yun habang binabanggit ang mga napaloob doon sa libro. Makalipas ang mahigit 1 oras, natapos na nga ang manghihilot sa mga ginagawa niya. At nagwika ito ng, "Asahan mo bukas, Berto. Hihingi ng tawad ang demonyong iyon na may gawa sa iyong anak. Dahil sa oras na di niya gagawin yun, bago lumubog ang araw, babawian siya ng buhay." Lubos namang nagpasalamat si Berto sa ginawa nito para maisalba ang buhay ng kanyang anak. Sinubukan niya pa itong bigyan ng salapi, ngunit tumanggi ito. Ayon sa manghihilot na sapat na sa kanya na magtagumpay siya sa mga ginagawa niya. Dahil naniniwala siya na sa bawat taong napapagaling niya, unti-unting manunumbalik ang dati niyang lakas. Kinaumagahan, pagbukas ni Berto ng pinto, biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang kumare nilang lapnos ang kalahating bahagi ng mukha. Base sa paglalarawan ni Berto, umiiyak yun habang humihingi ng tawad sa kanila. Gawa ng, ayon sa kumare nila,
nasa oras na di niya gawin ng mga bagay na yun. Tuluyang kakalat sa buo niyang katawan ang sakit na dumapo sa kanyang pagmumuka. Inamin din itong siya ang dahilan kaya nagkaganon ng kanilang anak. Ayon pa sa demonyong iyon, na tinanggal niya na umano ang mga usal na binigay niya sa bata para manghina ito. Isa pa sa sinabi niya na kailangan na sambitin ni Berto na pinapatawad niya na yung demonyo para gumaling ito. Pag nangyari yun, aalis na yung nilalang na yun sa baryo at di na magpapakita kailanman. At nangyari nga ang mga bagay na yun. Nung papalubog na ang araw, nung hapong ring iyon, unti-unting nanumbalik ang lakas ng kanyang anak. Agad niya namang tinungo ang tahanan ng manghihilot at muling nagpasalamat. Tanging pagtapik lamang sa balikat ang ginawa nito sa kanya at nagwika ng, "Masaya akong ligtas ang anak mo, Berto. Masaya kaming may natutulungan." Sabay tingin ito sa kanyang tabi. Di alam ni Berto kung anong ibig sabihin nun, pero nasisiguro niyang ang matandang iyon ay sugo ng kabutihan. Dumaan pa nga ang ilang linggo, tuluyan na ngang nakakapaglaro ang anak niya sa iba niya pang mga kapatid. Ngunit magkaganon man, di pa rin makalimutan ni Berto ang mga pangyayari, lalo na sa kumare nila. At nung minsan siyang humingi ng tulong sa manghihilot na dating albularyo, so yun guys, salamat sa pakikinig ng kwento. Sana magustuhan nyo. At abangan nyo pa sana yung mga susunod kong kwento. So yun, paano mga kagantimpala? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.